mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 2, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Power Plant Mall sa may Amorzolo po yan drive, Amorzolo, Poblacion, Makati. At dadalhin pa natin sa may Power Plant Mall ay Urban Deca Homes sa may Ortegas po yan, Ortegas Extension, Rosario Pasig po. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Para Lexus ng team po. Hindi naman kami direkta nakakita doon eh. Siguro yung pinakamagandang argumento mo sino mo po yung nag-text kasi nga nakita natin siya bati sa video. Pero kung tayo mismo nakita natin, kunyari sinapak ko, bolan-bola sa likod ko. Ay, paninindigan ko, sinapak kasi nakita. Nakita mo mismo eh. Hindi, kahit na nakita namin sa footage yun, meron pa rin para sa iyo. Pasensya na ba, si Olan-Bolan ako yung nagsalita niya. Veteranong reporter na uwi, ako eh. Magitong papel ko lang ho eh. Ito, basahin na natin ang ating malupitang extra. Wala na wala. Mga kapuso, sa Super Radio DZPP, walang kinikilingan. Walang pinoprotect na. Noon at ngayon, servisyo. Totoo. Presinto 594. Super Radio DZPP. Balitang tama. Balitang totoo. Damang-daman namin ang init na inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero uno sa inyong puso. Super Radio DZPP at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Ano po? Kamdani po? Apo. Kayo lang po? Apo. Okay. Alatuntunang pangkalusugan, lunas, lunas.
Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa ating MOA na Lunas sa Almoranas. Ang MOA nga po ay available muli sa Mercury Drug Outlets nationwide. So saan man sulukay ng bansa naroon, yung mga kababayan po natin na nasa probinsya, may Lunas pa rin po sa Almoranas. Magtungo lamang po sa pinakamalapit na Mercury Drug Outlet sa inyong lugar. At para nga po muli sa may mga katanungan, feel free na ipadala lamang yan sa numero ng Hemaway at ibibigay po sa atin si Ms. Jackie Palaganas. Yes, kung meron po kayong mga concern na gusto malaman tungkol po sa ating produktong Hemaway, maaari po kayo mag-text sa ating sa 90998-580-1397 o kaya po i-search nyo po sa ating Facebook ang ating page na MOA. Ayan, Miss Jackie, kanina nabanggit ni Doc Salinel na plant-based itong ating Hemaway, ano? Ibig sabihin, Miss Jackie, ano-ano nga po ba yung components or yung ingredients ng Hemaway? So, ang ating pong Hemaway ay naglalaman po ng tinatawag natin na dietine at asperities na ito nga po ay parehong plant-based chemicals na nagmula nga po sinasabi nito pa citrus fruit. Yes. So, ito po yung ginawa ng laboratorio para tumulong lumunas sa ating hemorrhoid. Citrus fruits, ibig sabihin may asin po ba yan? Or may aftertaste? Okay. So, pagdating sa aftertaste, syempre po, clinically, laboratory ay wala na pong aftertaste yan. Okay. Subalit kung baka mga sinisigmura, kaya nga sabi nga natin, mas maganda or mas mainam inumin po ang ating Hemaway pagkatapos pong kumain. Alright. At para nga po, Dok, sa mga nagtatanong, paano nga daw po ba sila magpapacheck up kung sakaling meron po silang almoranas? Ano nga po daw yung specialization ng doktor na kinakailangan, ano, na kanilang lalapitan? Alam niyo po, ito po, di ba, malapit na po, hopefully, sana, within this year, mailabas na po yung Universal Healthcare Law, Yes. natin. Ito po ay kalusugang pangkalahatan, no, na kung saan, para po, hindi na po mahirapan yung ating po mga kababayan na mag-avail po ng healthcare services po. Ginawa na pong mas malapit po sa bawat isa, no? Yung mga health centers po dyan sa malapit po sa iyo, tangkilikin po ninyo yan. Yung family physician po na malapit po sa iyo, tangkilikin niyo po yan. Kung ganyan po mga klase po, mga senaryo na feeling niyo po almoranas, masakit yung ano po ninyo, huwag kayong pupunta sa ospital, no? Lalo na po sa emergency room kasi aabutin kayo ng shop-shop dyan. Okay, hindi kayo kagad makapipila kayo ng matagal. Hindi katulad kung kayo po ay pupunta sa isang family physician na malapit sa inyo or health center po, kaya po nila na gamutin po yan. At kung what is nice about being a doctor kasi is we know when and where to refer. Yes. When and where to refer. Ako like ako in my case, pag alam ko hindi ko na kaya ito, papanik ko sa driver ko, dali mo sa emergency room yan. May ganun ako eh, no? Pagka ano po, gagawa na ako ng, pag hindi ko forte, Yes. kasi ako po ay practicing diabetologist and practicing infectious disease specialist po. Di ba pagka hindi ko po forte yan, like hindi ko, sa po ito, na po, lalo po po ano dyan, talaga gagawa na ako ng sulat, gagawa na ako ng referral letter, address to an oncologist or cancer specialist po. So pag ito po, almoranas po, specifically po, gastroenterologist po. No, pati sabi ko nga po, kung gamutan lang naman po ang kailangan po natin, hindi po operasyon. Okay? Even your health center doctor or your family physician, pwede po kayong mabigyan lunas dito po dito Hemaway. May kakilala ko, Dok, na basketball player, bawal nga pong masugatan dahil nga po may diabetes. Kung sakaling yung mga diabetic patient natin, Dok, ay nagkaroon at the same time ng almoranas, may chance ba or posible bang mahirapan rin po yung pagpapagaling or yung pag-aampat ng pamamaga dahil nga po sila ay diabetic? Depende kung talaga napabayaan din yung blood sugar, no? Pero kung controlled yung blood sugar, like elevated lang, yung magandang tipo, mabilis lang po yan, ano? Kaya po wag niyo po pababayaan po yung blood sugar po ninyo. If you are diagnosed to have diabetes po, by all means, gawin niyo po lahat ng paraan po na mapapatayan as near normal as possible po. Kasi kaakibat po ng diabetes po, pagka napabayaan po natin sakit sa puso, hypertension, sugat
di gumagaling, biglang sumusupot na infeksyon, yung mga ganung tipo po, lalo kung meron kayong nagka-almoranas kayo, Yes. no? Talaga pong ang problema kapag diabetiko ka, yung gastroparesis or gastropathy, babago yung bowel habits ng pasyente. May mga diabetic patients na po na Naging LBM na yung may naging kanilang, LPM, minsan bigla naging constipated. Mm. So kailangan po talaga madali yung ating po blood sugar. Yung pagdating naman po sa infection, madali naman po malunasan yan, ano, kung wala nang infected yung almoranas, no, cauliflower na pero may infection. Depende, kinakailangan po, huwag niyo po palalain, no? Pagka ganyan po meron na kayo, like, chills na kayo, may lagnat na kayo, ganun, mukhang doon galing, no, sa cauliflower, sa almoranas, pumunta ka rin kayo sa pinakamalapit na yung doktor para mabigyan ka rin kayo ng antibiotic. When it comes to quality of life, di ba sabi natin, Doc, magiging hindi na ganun ka-normal yung kanyang pamumuhay, apektado na dahil nga po sa almoranas. Gaano nga po ba kahirap? Kasi may mga nababasa rin ako, Doc, na nagko-comment na masakit nga daw kahit paglalakad, ihirap sila. O, totoo yun. Malalaman mo pagka yung hapdi, o, hindi ka makaupo ng maayos, hindi ka makalakad ng maayos, magbabago talaga yung gait mo, magbabago yung hakbang mo. No, kasi hahanapin mo yung hakbang mo na hindi mo mararamdaman yung pacing. Yung komportable. Yung komportable ka, even yung upo, hindi mo alam kung iaangat mo yung kanan mo, iaangat mo yung kaliwa mong pigi. Dahil kasi nga, well, okay lang sana kung talagang ikaw ay biniyaan ng Diyos na maganda yung behind mo. Oo. No, diba? Ewan if kung walang palaman yung behind mo. Diba? Ano talaga yun? Sabi ko talaga, check nyo kaagad para malaman po ng doktor ninyo. Ay, hindi po, napunit lang po siguro sila kayo kumiri. Alopecia. May kasabi rin yun. No? Importante po magpa-check up. Ayan. Naalala ko rin lang, Doc, na sabi nyo nga kahit mag-upo, mahirap. Buti na lang nung launch ng ating produkto, Hemaway Miss Jackie, may unan na para sa may mga almoranas. Parang ako nag-video po. Gano'n ako nang nilaunch yun. Oo, wala ko nun. Yun ang ginagawa ng mga pharmaceuticals, di ba? Para, di ba nila-launch yan sa mga doctors para alam na nila kung saan gagamitin, paano gagamitin, mga dosage, mga ganun tipo. And then, yun na nga, isang magandang way din po yung para prescribe na ng doctor. Ayun. Siguro, Miss Jackie, isulong natin. Ito, Florence Hilo. Susunod na relaunching. Susunod na relaunching. Oo, sama mo ko ha. Oo. At meron pang donut kilo ha. Ayan, para nga po sa mga nahihirapan, meron kasi tayong naipamigay ng dati Miss Jackie. So, Ano color yun? Yan. Color blue. Color ng suot namin ni Miss Jackie. Talaga naman. Letter na tayo. Oo, talaga. Kulay blue yun. So, yan pa ay purpose para sa mga may almoranas. Para hindi nila nauupuan. Kasi nga, oo nga. Kasi nga, sabi ko ako sa'yo, unless otherwise, you are gifted. Yes. No? Talaga, hindi mo masyadong may maupuan yun. Pero kailangan pa naman yung mo. Diba? Talagang maupuan mo talaga yun. Kaya paano kung medyo, may naka-off-link na. Diba? May malaki na external hemorrhoids mo. Internal weak side pa. No? Meron pa external, meron pa external. Ako po. Hindi ko na ma-imagine kung anong quality of life meron po tayo. Ayan, pag-usapan nga natin kung gaano nga po ba kabilis ang pag-progress nito at paano nga rin po ba mapipigilan yung paglala ng almoranas sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Perfect! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1 naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sa panahon ngayon, sabay
ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Bath soap manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na basebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Ay, para walang maiinis, fantastic ka method. Plastic number 1 ka to. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart Dishwashing Base. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ibig ng pamilya, ngayon pala. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Kasi mahirap magkama lang tayo. No? So all the directive will depend upon the instruction of the piece of the data gathering people. Pag sabi sila ng 7, ito lang yan, pulse ko nagsabi ng 7, you're talking of about 10 to 13,000 families. Ito, madami yan kasi you're not talking of about 2 cities or 3 cities and 5 municipalities. Na-extend yun, ano? I said, ganito. Ito ngayon, actually, yung activity niya before kaninang 4:28 p.m., yung activity niya almost same nung last 2023. Ayun lang, medyo talaga umabot siya ng 65,000. Actual to real time to Jess and Gas actual ito kanina nasa measurement ito, I can send it to you, yung red one, natin niya yung maximum mabuti, pero ang pinasasaka namin di siya nag-explosive. Baka nga talagang kulang na rin sa loob yung kwan niya, yung magma niya. Anyway, ang mag-analyze niyan is the PFOX. Kasi kung kanina puno yan, talagang explosive yun. Ang ibig sabihin, baka nakalabas na talaga yung mga the past 4 months. Ang explosive gov na makikita natin talagang nagliliparan yung mga nagbabaga mga bato. Ay, taga-mushroom yan. Yeah, po. May experience. May Nakakita natin. 1968 buhay na ako nun. This one kasi gov, medyo alarming siyang tingnan kasi unusual sa nakikita natin, di ba, may mga unti-unting abo. Ito talaga medyo makapal kaya talagang napukaw rin yung atensyon ng publiko. Yeah, pero ito po nakita natin ngayon. Marami kasi tungkol sa yan. Alam ko yan na nakita nyo. Hindi po yan, yan talaga yung pagkulak. Ang dami lang po. Parang isang grabo. Kaya marami po ba? Pag nagulak, marami kalikabok. Di ba? Di ba? Simento. Pag ganun yun. Pag zero visibility ka. Di ba? Pag di mata mo, tatamaan. Di ba? Kaya ngayon, nakupa na. Nag-directive na ako na mag-itasyon ng mga hindi na namin kung pumagahan to, magbigay kasi sa nagpagpukan. Pinadaanan namin sa mga parang municipal disaster risk management offices. Magbibigay na kami ng mga face mask ngayon. Governor, di ba tayo mag-declara ng parang state of calamity? Actually, yung Albay, kasi hindi naman lahat apektado sa ngayon kasi almost 3 lang before this. It is activity ngayon. Nakapag-declare na rin itong tatlong mga munisipyo ito because kailangan nila to use the funds for daily needs. Ngayon, with this development, hintayin muna natin kung kailangan talaga lalabas na rin tayo ng ating pondo kung tumugal pa to, lalo na kung extend to the 7. Pag in-extend to 7, definitely, I will ask for state of calamity sa Sangguniang to make use of our calamity fund. Yun. Pasensya na, Gov, medyo kailangan din ho nating itanong sa inyo ngayon. Alam kong busy ho kayo, pero sa mga oras hong ito na nag-uusap tayo, Gov, kumusta po ang kalagayan ng paligid dyan ngayon sa Albay, lalo na dito sa paanan ng Bulgang Mayor?
na. Kumbaga, malapit na kami mag-rest. Ako, yung mga mga kuwan ng pamilya namin sa Ligao, yung mga matagal ng lupa. I hope hindi tinamaan yun, pero di kami doon na. Yung yun talaga ang problema. Pag yan tinamaan yan, maglilinis ka kagad yan. Otherwise, hindi mo na mapapakinabangan yan. Ayun, with that, no, hindi na rin namin kayo masyadong abalahin ngayon dahil I know na talagang busy ho kayo ngayon. Marami kayong gagawin at isasaalang-alang na mga hakbang para nang sa ganyan matugunan nga yung ating mga kababayan na kailangan ng tulong din, lalo na ongoing pa ito nangyaring pag-alboroto ng ngayon. Gov, ano na lang po yung ating mensahe sa mga kababayan natin? Oo, sa Alban. Yes, sa mga kababayan natin. Una muna, Jess, and Gus, yung mga kababayan natin dyan sa Manila. So, also po talagang nakatakot yung mga video, no? Pero hindi naman po ganun pa dito. Still not priority. Absolutely lahat ng Albayan. May mga areas lang. Ayan ang portion of Kinabatan and Kamalig, no? Siyempre, kailangan lang kasi medyo mahirap din makahinga ka na itong last po, delikado talaga yan sa bagaan mo. Kaya na, nag-is ka kagawin ako to stay indoors. Talagang grabe kanina, no? Parang ulan sa taga. Kaya takot yung mga tao. Kaya pero po, pakita na lang na mga kababayan natin that okay naman so far. Wala naman tayo na kinatawad na report na any accident na major. So, ngayon po, mag-work tayo double time yung ating pag-release ng mga face mask saka yung pag-hearing natin ng some portions of the main highway. Yan ang kailangan natin. And most So, important, tomorrow, we'll report ulit po tomorrow. It's just waiting. Pinalabas yung mga tao natin sa Facebook para tingnan yung mga may managkasya tayo dapat tingnan ng mga areas. Doon talaga makita natin ang mga activities. and most importantly, Gov, wala ko tayong casualty. Yun ang ng balita. As much as possible in Albay, pag may interruption, we always maintain zero casualties. Alright. Governor Noel Rosal. Yeah. Sir, maraming salamat po sa oras ninyo, Governor Noel Rosal. At hingin kami ng update po sa inyo, time to time. Salamat for having me. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. At yan, partner, grabe, no? Yung mic mo, partner. Talagang lahat tayo, lalo na kayo mga kababayan ng Tagalog. Ngayon yung mga taga-Manila tayo na medyo natatakot. Yun, sabi nga sa salitang Bicol, nahahagdan. Ayan, so wala tayong dapat ipagkaalala, pero maging alerto, sabi ni Governor Noel Rosal. Partner, magbabalik tayo at mamaya makakausap naman natin ang Red Cross para din sa karagdagang update sa nangyari pa rin po pag-aalboroto ng Bulgang Mayon sa Albay. Magbabalik po kami, magalipas ang ilang paalala. bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa pamamagitan. DCMM, Radyo Patrol sa Insurenta at DCMM
sa DCMM Tandem, bagamat suko sa DCMM ang ating programa ngayong Sabado, unang Sabado ng Mayo, Tandem. Iba na sinusoko natin ngayon. Oo, ngayon set aside muna natin yung mga kaso pinag-uusapan. Eruption. Ano Tandem? Scene of volcanic eruption. Sove naman yun, ano? Talaga po sila naman lahat tayo. Kidding aside, yun nga po ang nangyayari ngayon dyan sa Alba. Importante rin kasi nga may hatid yung preskong informasyon sa kung ano ba ang sitwasyon sa Albay. Tulad nga ng nabanggit kanina ni Governor Noel Rosal Tandem. Tatlong bayan na po mga pamilya ang may naiulat na ashfall. Ibig sabihin yung abo na galing doon sa Bulkang Mayon, Tatlong bayan na apektado, no? ay dinala ng hangin patungo dito sa mga bayan ito. Hangin. Ano-ano ho yun? Nandyan ang Ginobatan, ang Kamalig, at Ligaw sa Albay. Rural Albay talaga, ano? Oo. Area, no? Oo, at Pero hindi pa rin tayo ba, baka umano pa yun, hindi natin alam, Tandem, kasi dire-diretso pa yung itong ashfall. Hindi natin alam, hours from now or bukas kung ano yung magiging sitwasyon. Pero one thing is for sure, may mga kalsada ho sa lalawigan ng Albay, lalo na dito sa dalawang bayan at isang syudad, Ginobatan, Kamalig at Ligaw, na hindi muna nadaraanan ngayon dahil delikado pa. At kaugnay naman partner sa kung ano yung magiging susunod na hakbang dahil kanina nabanggit din ni Governor Noel Rosal na mamamahagi na sila ng face mask. Importante kasi Tandem yung face mask dahil yung volcanic ash. Volcanic ash ang Oo, apektado. correct. Ngayon naman ang gabing ito ay makakausap po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwen Pang. No, magandang gabi po. Kumusta Ay, po? magandang gabi ka. Magandang gabi, Jessie. Yes, Doc. Ano ho yung gagawin natin ngayon dahil ongoing nga po itong pag-alboroto ng Bulkang Mayon? Meron na ho ba tayong deployment, Doc? Yes, so ngayon, ang report sa atin, kanina, medyo nag-alboroto talaga. So, affected nga yung 3 areas. Medyo ngayon, kumalma, umupa na, especially dito sa Kamalig, no? Meron tayong mga deploy na mga volunteers na para mag-provide ng mga photo, documentation regularly sa atin nang alam natin ang nangyayari. And then, naka-ready po tayo sa face mask distribution kasi wala pong order for evacuation sa ngayon. Nasa alert number 3 pa rin yung Mayon volcano. Although may mga rockfall, ashfall, no? In the affected area, may lava collapse din na recorded. So, ngayon, since wala pang ang ginagawa natin, align na rin sa local government, is to distribute face mask na yung ginagawa natin. Yun ang ginagawa natin sa ngayon. Pero nakahanda tayo, guys, no, Jessie? Handa tayo sa mga ibang mga pangailangan. Usually, naghahanda po tayo ng mga water tanker, food trucks natin, pinahanda po ni Chairman Gordon. Yun. Pero wala man evacuation advice. May mga pamilya na rin nag-evacuate, no? May dalawang evacuation center sa Kamalig, anim sa Tabaco, may dalawang sa Malilipot, no? At saka isa sa Ligaw. Yan yung mga binabante natin mga evacuation center sa ngayon. Nakahanda tayo with ambulance, water tanker, may water bladder tayo, food truck, at saka service vehicle. Actually, nandiyan naman pala itong mga ito na heightened alert lang kami because of this new activity na lang mga ngayon. Yan. Ma'am Gwen, At saka naka-ready po yung mga kalapit na Red Cross chapters natin, no? Tulad ng nasa Camarines Sur, Sorsogon at Batangas at Catanduanes na handa po na tumulong sa ating operation dyan sa Albay in case talagang lumaki pa to. Yes, Ma'am yan. Gwen, yung alert din po ng mga natin, mga tao natin ng Red Cross. Ano na po doon, nakakabit talaga tayo kung Yes, opo. Actually, since nagkaroon na itong activity ang Mayon, no, lagi po tayong on alert sa Mayon. Ang ating Red chapter sa Albay Legazpi City chapter natin ay lagi pong naka-alert yan. Nandun na rin po yung mga ibang assets namin since yung time na nag-umpisa po itong itong operations natin sa sa Albay. So, ang sabi sa amin ngayon ay humupa na rin, no? Yung activity. Makikita mo, may mga pictures kaming natanggap
ito ay yung mga talagang may ashfall, no? Natapat na abo ang iba't ibang mga lugar. Pero ano po, naiwan na po, naiwan sa kanila ay mga ashes, no, na binuga ng mayon. Ma'am, very concerning lang din kasi itong ashfall dahil lalo na doon sa mga matatanda, buntis, may sakit, sa mga bata. Nabanggit nyo na apart from provincial government of Albay, mababahagi rin ng face mask ng Red Cross. Ma'am, para doon sa hindi pa maabot nitong pamamahagi nyo na ito, distribution ng face mask, ano po yung pwede muna nilang gamitin pansamantala? Lalo na doon sa mga lugar na apektado. Pwede ho bang tela, mabasahin nila ng tubig? Pwede Paano po, po? Go ahead, ma'am. damp towels, no? O kaya yung mga cloth, tela na seal. Wala pong gap dapat. Di ba minsan may gap, no? Between the face and the mask, no? So kailangan wala pong gap, no? Keep window closed, yung mga insara nila sa bahay, mga pinto, para hindi sila pasukin talaga lalo ng mga ashfalls, no? At gumamit po ng mga damp towels, yung mga basahin nila yung mga tuwalya, bed sheets, o kaya ano pang tela meron sila para po ilagay ito doon sa mga gaps, no, ng mga pinto at bintana. And then yung mga naman, paghinga naman, protect yung breathing naman, kung kailangan naman ang ideally po na face mask ay N95. Kung wala naman po o kung hindi available ang N95 na face mask, pwede po gumamit ng damp cloth, yung sabi mo kanina, panyo o kaya scarf, no, or damit, na basahin natin konti ito at ilagay po natin sa ibandang ilong at bibig para mas maganda naman to kaysa sa wala tayong magamit, di ba? Or pwede po ba yung surgical mask? Lalagyan na lang ng doble. Pwede ho yun? Lalagyan ng panyo sa loob na damp na konting water. Tapos i-hold na lang ng face mask, yung surgical mask, yung natin, yung panyo natin, Ay, di dyan na ba? kayo mag-turn Kasi mas right. maganda na ito, mag-improvise Kasi tayo makasarado. kaysa wala tayong magamit. Kasi kung mga ash, itong abo, no, pwede na maka-irritate sa ating lungs, no, sa ating baga. At saka, pag halimbawa may asthma, mas nagiging worsen yung condition ng mga taong may asthma. Very important din, maproteksyon yung mata, no, kasi nag-irritate po yung ashes. So, kung maganda, kung may goggles sila, pero wag pong contact lens, hindi po pwede yan. So, maganda yung goggles at saka yung ng irritation and abrasion, no, small abrasion. Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paano po?